At dahil po sa manasirang kalsada at paliparan, pahirapan po yung pagbiyahe sa relief goods para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Yolanda. Problema rin po yung kawalan ng supply ng kuryente sa mga probinsyang labis na naapektuhan ng bagyo. Balita natin ni Julio Segovia. May sapat na supply daw ng mga pangunahing bilihin gaya ng bottled water, noodles, tinapay, gatas at delatang sardinas. Ang problema ayon sa Department of Trade and Industry, may produkto nga sa Maynila at Cebu, hirap namang ihatid sa mga apektadong probinsya dahil sira ang mga kalsada at mga paliparan. Kaya sa barko raw ibibiyahe ang mga truck ng food supply sa Huwebes dahil masama ang panahon dulot ng bagyong Zoraida. By the end of the week, we are hoping na may mga marami nang bubukas sa tindahan, in particular po sa Tacloban. There will be siguro anywhere between 8 to 15 trucks ng goods na idadala sa isang shipment. And baka gaganapin po natin to more than once. Di naman matansya ng National Grid Corporation of the Philippines kung kailan talaga maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang probinsya. Mahigit 100 transmission towers daw ng NGCP ang itinumba ng bagyo. Kaya nangangapa pa rin sa dilim ang mga probinsya ng Samar, Leyte, Biliran, Aklan at Capiz. May kuryente naman na raw sa ibang lugar gaya ng Cebu, Negros, Iloilo, Antique, Bohol at Panay. Pero limitado pa rin ang supply, kaya nagpapatupad ng rotational brownout doon. Yung damage hindi basta-basta, no? It's not like napakasimpleng bagay. Malaki yung mga facilities na affected. Pero syempre lahat ng resources namin talaga doon nakatutok. Hindi namin yan pagtatagalin hanggat maaari. Ang linya naman ng komunikasyon, unti-unti pa lang na ibabalik. Sa patuloy na pag-aayos ng Globe, halos 50% ng kanilang cell sites sa mga apektadong lugar ang na-restore na. Ang Smart naman, 80 hanggang 90% na raw ang kanilang cell sites restoration. Nakatuon daw ang kanilang atensyon ngayon sa Leyte at Eastern Samar. Julio Segovia, GMA News.